Bakit may mga babaeng biglang naglalagay ng distansya sa oras na nagiging klaro na may gusto ka sa kanila? Bakit parang mas lumalalim ang interest nila sa lalaki na hindi agad nagbibigay ng buong atensyon? At bakit may ilang babae na parang lumalambot kapag hindi mo sila sinusuyo pero tumitigas kapag mas nagiging genuine ka? Kung napansin mo yan, hindi ka nag-iisa. Ito ang tinatawag ng maraming lalaki na playing hard to get. Pero sa totoo lang, mas komplikado ito kaysa sa simpleng pa-cute o pakipot. May psychological wiring dito. May instinctive behavior, may emotional protections, at merong mga manipulative tendencies din sa ilang tao. At kung hindi mo ito naiintindihan, madali kang mapagod, malito, o mas lalong ma-attach sa maling babae. Kaya sa seryeng ito, pag-aaralan natin hindi lang yung actions, kundi yung psychological mechanics sa likod nito. Bakit ginagawa ng babae ito? Ano ang healthy na dahilan? Ano ang manipulative? At ano ang tamang mindset ng isang lalaking may respeto sa sarili, grounded sa stoicism, at hindi nagpapadala sa games? Alam mo bro, maraming lalaki ang nagkakamali dahil ang focus nila ay approval. Gusto nila malaman kung gusto ba sila pabalik. Kaya kapag dumistansya ang babae, nagpainit, nagpa-cold, nag-reply ng paunti-unti, bigla silang nag-o-overthink. Pero ang tunay na stoic man, hindi nagcha-chase ng clarity mula sa ibang tao. Siya ang nagiging source ng clarity. At dahil doon, hindi siya natitinag kahit may babae pang nagpe-play hard to get. Kaya bago tayo pumasok sa technical explanations, tandaan mo lang itong foundation. The moment you start chasing, you lose your frame. The moment you lose your frame, you lose her respect. Hindi ito tungkol sa pagiging mayabang o pagiging stone cold. Ito ay tungkol sa pagiging emotionally regulated. Sa pagiging lalaki na may sariling buhay, may sariling priorities, at hindi basta-basta gumuguho kapag may uncertainty. Ngayong malinaw na ang premise, simulan natin sa unang pinakamalalim na dahilan kung bakit nagpe-play hard to get ang babae, testing. Pero hindi yung toxic internet version na parang exam. Ito yung subconscious evaluation na ginagawa ng maraming babae kahit hindi nila sinasadya para malaman kung anong klaseng lalaki ka talaga kapag may konting pressure. Ang testing na to, minsan makatarungan, minsan hindi, minsan instinct, minsan pattern, pero ang katotohanan, kapag hindi mo alam paano ito gumagana, ikaw ang maliligaw. Kaya ngayong malinaw na ang scope ng series, dumiretso tayo sa pinaka-core ng behavior na madalas hindi na ipapaliwanag. The psychology of female testing. Maraming lalaki ang nakarinig na ng salitang testing, pero iilan lang talaga ang nakakaalam kung ano ang tunay na nangyayari sa likod nito. Hindi ito exam, hindi ito challenge para lang mahirapan ka, at lalong hindi ito palaging manipulative sa mas malalim na psychology. Ang testing ay paraan ng babae para maintindihan ang character mo kapag hindi mo alam na ino-observe ka na niya. Sa early stages ng interaction, hindi sapat ang words mo. Kahit gaano ka pa kagaling magsalita, alam ng babae na madali lang sabihin ang I'm a good guy o serious ako, nindo iba ako sa iba. Kaya hindi sila umaasa sa sinasabi mo. Umaasa sila sa behavior mo under pressure. Ito yung mga small moments na hindi mo iniisip na may meaning, pero sa kanya malaking indicator. Nagiging reactive ka ba kapag hindi siya agad nag-reply? Nagiging needy ka ba kapag hindi siya available? Nagagalit ka ba kapag hindi niya binigay ang gusto mo right away? Nagkakalat ka ba ng emotional hints na gusto mo lang validation? So nananatili kang kalmado, grounded at consistent kahit hindi perfect ang flow. Yun ang testing, hindi para pahirapan ka, pero para malaman kung stable ka. Kasi sa psychology, maraming babae ang may wiring to look for signs of emotional maturity. At ang maturity hindi nakikita sa mga pixel-perfect messages, kundi sa responses sa uncertainty. Aminin natin bro. Madalas ang lalaki, kapag gusto niya yung babae, nagiging extra, nagiging over-available, over-giving, overthinking. Ito yung tinatawag na performing at madaling mahalata ng babae. Nakikita niya kapag may ginagawa ka dahil gusto mong makuha siya, hindi dahil yan ka talaga. Kaya minsan bigla siyang umiinit, minsan lumalamig. Hindi dahil naglalaro siya, pero dahil gusto niyang makita kung authentic ka kapag hindi ka in control. Halimbawa, may babae na biglang hindi nag-reply for hours, o nagbago ang tone niya, o hindi agad sumagot sa tanong mo. Hindi niya ito ginagawa para i-punish ka.
Kadalasan, gusto lang niyang makita kung paano ka magre-respond kapag hindi mo makuha ang flow na nasanay ka. Kung magre-react ka ng, okay, sige, chill ako. Meron din akong ginagawa, solid yan. Pero kung magre-react ka ng, anong problema? May nagawa ba ako? Okay, sige, good night na lang. Passive-aggressive. Di ka na naman nagre-reply. Sa isip niya, ay, fragile pala. Disco-teskido sa kamasi at ayaw na ayaw ng babae ng lalaking fragile under small pressure. Meron ding testing na hindi niya mismo alam na ginagawa niya. Ito yung unconscious patterns ng babae na lumalabas. Kapag nagkakaroon siya ng interest, magbibigay siya ng mild distance para makita kung consistent ka, magpapakita siya ng warm energy tapos biglang magko-cool down. Kasto hindi niya agad sasagutin ang invites mo, itatanong niya indirectly kung ano priorities mo. Kasi minsan i-observe niya kung may backbone ka. Ang trick dito, bro, hindi mo kailangan ipasa ang test. Hindi ito exam. Ang kailangan mo lang ay maging consistent with your real character. The fear of vulnerability and why some women pull back. May isang malalim na dahilan kung bakit maraming babae ang biglang nagdi-distance sa oras na nagiging real na yung connection. Takot sa vulnerability. Hindi ito simpleng hiya. Hindi ito simpleng pakipot. Ito ay psychological defense mechanism na nabuo mula sa pinagdaanan niya, expectations niya, at mga sugat na ayaw na niyang balikan. Sa totoo lang, bro, karamihan ng women today ay hindi sanay maglabas ng tunay na emotional interest ng walang takot. Madalas silang nasabihan na huwag masyadong maging expressive. Huwag mong ibigay agad ang sarili mo. Baka take advantage ka. Baka isipin niyang cheap ka. Lumaki sila na may idea na kapag mas nagpakita sila ng interest, mas sila ang talo. Kaya kahit may gusto sila, may instinct sila na mag-pull back. Hindi dahil ayaw nila sa'yo, pero dahil natatakot sila kung anong pwedeng mangyari kapag naging honest sila sa nararamdaman nila. Kapag umiinit na yung connection, lumalabas ang dalawang voice sa isip niya. Voice number 1, interest. Parang safe ka. Sige, i-open ko sarili ko konti. Voice number 2, fear. Paano kung bigla siya mawala? Paano kung masaktan ako? Baka pinapaasa lang ako. At madalas mas malakas ang second voice. Kaya ang behavior niya nagiging unpredictable. Magiging sweet today pero reserved tomorrow. Parang willing mag-open up, pero biglang magpapalit ng topic. Minsan gigil kausap, minsan cold. Akala ng lalaki laro. Pero sa totoo lang inner conflict. Ang fear of vulnerability, hindi nakikita sa words. Nakikita ito sa behavior. Ito yung mga subtle signs. Mas open siya sa chat, pero awkward face-to-face. Active siya sa stories, pero reserved sa personal conversations. Curious siya sa'yo, pero hindi consistent ang engagement. May warmth siya, pero hindi siya madaling mag-commit sa meeting plans. Nagpapakita siya ng signs of care, pero may limit na ayaw niyang lampasan. Dito pumapasok yung playing hard to get na nagmumukhang game, pero ang root ay fear. Gusto ka niya pero hindi niya alam kung safe ba magpakita. May interest siya pero may limiter din. At kung hindi mo naiintindihan ang psychology behind this, iisipin mo na pinapaikot ka niya pero madalas hindi. Nag-ooperate lang siya from emotional self-protection. May mga babae pa nga na na-trauma sa previous relationships. Iniwan when they opened up, manipulate, ginamit lang, ginawang rebound. Nasaktan dahil akala nila genuine yung lalaki. Kaya ngayon, kahit may bago silang nakakakonek, automatic ang puso nila naglalagay ng buffer para hindi sila maging vulnerable agad, para hindi nila maulit yung sakit. Pero ito ang hindi alam ng maraming lalaki. Vulnerability fear ng babae ay lumalabas lalo kapag feeling niya mabait ka. Bakit? Kasi the nicer the guy, the higher the expectation. The higher the expectation, the bigger the risk. The bigger the risk, the harder she pulls back. Scarcity, value, and the natural female strategy. Ngayon, bro, pag-usapan natin ang isa sa pinaka-misunderstood na aspect ng playing hard to get, ang dynamics ng scarcity at perceived value. Maraming lalaki ang nag-iisip na kung hindi agad nagre-respond o nagbigay ng buong oras sa iyo ang babae, naglalaro lang siya. Sa totoo lang, may malalim na biological at social psychology dito. Una, isipin mo ang concept ng scarcity sa simpleng halimbawa. Kapag sobrang dali makuha ang isang bagay,
Madalas hindi mo ito gaanong pinapahalagahan. Kapag mahirap makuha, mas tumataas ang interest. Ganon rin sa attraction. Kapag natural na may konting distance o limitasyon sa accessibility ng babae, lumalakas ang perception ng value niya, hindi ito manipulative sa lahat ng kaso. Maraming babae ang gumagawa lang ng light version ng hard to get dahil instinctively alam nila kapag sobra silang available, mas madaling ma-take for granted ang sobrang availability. Sa early stages ng interaction ay parang naglalarawan ng walang sariling boundaries o walang ibang priorities. Sa subconscious, nakakabawas ito sa perceived worth nila sa paningin ng lalaki. Pero may deeper layer, bro. Ang scarcity ay hindi lang sa access, ito ay sa emotional energy din. Kapag pinipili ng babae, kung sino lang ang pagbibigay niya ng oras at hindi basta-basta nakikisabay sa lahat, ipinapakita niya na may sariling standards, hindi dahil gusto niyang manipulative, kundi dahil kailangan niyang protektahan ang sarili niya at gusto niyang makita kung paano ka mag-handle ng selective attention niya. Ngayon, paano ito nagre-reflect sa interaction mo? Una diwan, hindi siya agad available. Huwag mo itong ipalagay na pagtalikod niya. Minsan may buhay siya, responsibilities, priorities. Kung paulit-ulit lang siyang nagdi-distance nang walang consistent engagement, doon ka mag-iingat. 2. May konting delay sa responses, hindi emergency ang bawat chat. At sa psychological level, nakakatulong ito sa kanya na i-assess kung consistent ka at grounded kahit hindi siya palaging nakikita. 3. Selective sharing of personal thoughts. Minsan nagsha-share siya ng konti lang sa'yo. Hindi ibig sabihin hindi siya interesado. Gusto lang niyang masuri kung paano ka makaka-relate sa partial information. Sa gender dynamics, bro, natural ito. Hindi ito trick. Ang babae ay may innate strategy to manage emotional and social resources. Sa nature ng human socialization, ang babae ay nagiging selective sa energy na ibinibigay niya. Nakaka-logically sa biology at evolutionary psychology, ang lalaki na nagbibigay ng tamang mix ng interest at stability ay nakaka-attract ng mas malalim. Pero may twist. May babae na ginagawang manipulative ang scarcity. Yung tipong nagkukunwari ng interest pero ang goal lang ay boost ng ego niya o chase game. Dito ka dapat maging alert. Ang distinction, healthy scarcity versus manipulative scarcity. Manipulative hard to get versus genuine standards. Bro, dito na tayo sa isa sa pinaka-importanting bahagi ng discussion. Kung paano mo maihihiwalay ang manipulative hard to get sa genuine standards. Maraming lalaki ang nagkakamali at sa pagkalito nila, nauwi sa stress, frustration at emotional burnout. Kaya mahalaga na maintindihan mo ang subtle differences. Una, manipulative hard to get. Ito yung klase ng babae na gumagamit ng distance, ambiguity, o mixed signals hindi para protektahan ang sarili, kundi para kontrolin ka o pataasin ang ego niya. Halimbawa, hindi siya consistent sa communication, naglalaro ng timing, paulit-ulit na nagpipilit na iligaw ka emotionally, nagbibigay ng kaunting warmth para habulin mo siya, pero walang genuine na engagement. Ang goal, mapilitan kanyang earn her attention sa paraan na hindi makatarungan. Minsan ginagamit niya ang hard to get para gawing option ka lang o para ipakita sa iba na marami siyang nagugustuhan. Kung makakita ka ng ganitong pattern, bro, malinaw na signal ito ng manipulation. Ang laki ng red flag ay nakabase sa pattern ng behavior. Kung paulit-ulit na hindi aligned ang words at actions, hindi na ito natural na defense mechanism. Ito ay strategic control. Ngayon, genuine standards. Hindi lahat ng hard to get ay manipulative. May mga babae na mayroong healthy boundaries, high standards, at instinctive caution. Halimbawa, Tanisu, maingat siya sa pagbibigay ng attention, pero consistent kapag available. Nakikita mo ang small but steady signs ng care at curiosity. May personal life siya, responsibilities at priorities, kaya natural na hindi siya palaging accessible. Gusto niyang i-assess kung may emotional maturity ka, kung may consistency ka sa approach, at kung aligned ang values mo. Hindi niya kailangan i-test ka sa paraan na nagpapahirap sa'yo, kundi sa paraan na nagpapakita ng clarity sa choices mo. Ang pangunahing distinction, bro, manipulative hard to get, ay emotionally draining at walang consistent care. Genuine standards ay protective, evaluative at may subtle warmth. Ang clue, pattern over time,
Hindi isolated actions ang magtuturo sa'yo, kundi long-term behavior. Ngayon, paano ka magre-respond bilang stoic man? 1. Observe, don't overreact. Hindi mo kailangan mahulog sa anxiety o overthinking. Panatilihin ang calm presence. Maging grounded. 2. Evaluate alignment. Laging tanungin ang sarili mo, consistent ba ang interest niya? May warmth ba sa consistency? May mutual effort ba? Isa pang critical insight, bro. Ang stoic man hindi nagcha-chase games, pero hindi rin siya unavailable sa genuine connection. Nakikita niya kung sino ang authentic at pumipili siya based on values at alignment, hindi dahil sa pressure ng attraction o fear of missing out. The stoic approach, staying grounded without chasing. Bro, dito tayo sa isa sa pinaka-core lessons ng buong topic. Paano ka mananatiling stoic, grounded, at hindi nagcha-chase kahit may babaeng nagpe-play hard to get? Maraming lalaki ang napapahulog sa laro ng chase at emotional roller coaster. At dito kadalasang nasasayang ang dignity at self-respect. Kaya kailangan natin i-break down step by step. Una, maintindihan mo ang fundamental principle ng stoicism sa relationships. Control what you can control. Your own behavior, emotions, and priorities. Hindi mo kontrolado ang babae kung paano siya mag-react, kung gaano siya ka-accessible, o kung ano ang motives niya. Pero kontrolado mo ang sarili mo. Paano ka magre-respond? Paano ka mag-set ng boundaries? At paano ka mananatiling consistent sa standards mo? Ang common mistake ng lalaki, kapag naramdaman nilang may distance, nagiging reactive agad sila. Nag-overthink, nagpapadala sa insecurities, nagpapadala sa ego, o nagiging clingy. At dito nagsisimula ang trap. Mag-text ng sobra, curse din isa, mag-follow up kahit paulit-ulit na hindi siya responsive, magpakita ng desperation disguised as care, mag-compete para sa attention niya. Kung gagawin mo ito, bro, hindi mo lang nilalabag ang sarili mong stoic principles. Pinapalakas mo rin yung manipulative pattern ng babae kung manipulative nga siya. Kahit hindi manipulative, nagagawa mo lang na ma-stress ang sarili mo unnecessarily. Pangalawa, presence over pursuit. Ito ang secret sa healthy masculine energy. Magpakita ka ng consistent presence pero hindi ka nag-chase. Ipakita na may sarili kang priorities at buhay na hindi nakasalalay sa reaction niya. Ipakita na may boundaries ka pero hindi ka cold. Ipakita interest pero hindi ka dependent sa kanyang approval o validation. Kapag ganito ka, nagkakaroon ka ng paradoxical attraction effect. Ang babae, kahit may tendency siyang mag-pullback o maging selective, ay mas nagiging curious at comfortable. Bakit? Dahil nakikita niya na hindi ka reactive sa manipulative dynamics at hindi ka madaling ma-stress sa emotional uncertainty. Pangatlo, detach emotionally from outcome. Ang stoic man, hindi nakadepende ang self-worth sa reaksyon ng babae. Hindi niya iniisip, baka hindi niya ako gusto, mawawala ako. Sa halip iniisip niya, kung para sa akin siya, gagawa siya ng paraan. Kung hindi, okay lang. May ibang bagay akong pwedeng pagtuunan ng energy ko. Detachment doesn't mean indifference. Ibig sabihin lang, hindi ka nag-overinvest sa uncertainty. Hindi ka nagcha-chase para lang patunayan sa sarili mo na may chance ka. Pinipili mong i-preserve ang self-respect at emotional stability mo. Pang-apat, consistent communication without overdoing it. Ipakita ang interest sa malinaw at steady na paraan. Huwag mag-over-message o magpakita ng desperation cues. Maging predictable in reliability, unpredictable in chasing. Paradoxically, ito ang nagiging attractive. Bro, ngayon na-dive na natin sa lahat ng layers ng playing hard to get. Mula sa psychological testing, fear of vulnerability, scarcity, and value, hanggang sa manipulative versus genuine behavior at stoic approach, ang pinaka-importanting takeaway ay simple pero powerful. Alamin ang dynamics, manatiling grounded, at huwag ibigay ang kontrol ng emosyon mo sa iba. Kung may natutunan ka man sa seryeng ito, tandaan, hindi ito tungkol sa pag-manipulate sa babae o pagiging cold. Ito ay tungkol sa self-mastery. Kapag alam mo paano mag-handle ng hard-to-get dynamics, hindi ka na maliligaw, hindi ka na mapapagod sa games, at mas makakapili ka ng babae na aligned sa values mo. Yung may respect sa sarili mo at kayang makipag-connect ng authentic. Ngayon bro, gusto kong gawin mo itong exercise. 1. Obserbahan ang pattern sa babae na gusto mo, huwag basta actions,
pero long-term behavior. 2. I-evaluate kung natural ba yung scarcity at hard to get o manipulative. 3. Practice presence over pursuit. Maging consistent at grounded pero hindi nagcha-chase. 4. I-detach emotionally from outcomes pero huwag mawalan ng warmth. 5. Panatilihin ang standards. Huwag ibigay ang control ng self-worth mo sa iba. Kung gusto mo mas maging matatag at makilala ang tunay na dynamics sa relationships, subscribe sa channel at i-hit ang notification bell. Bro, hindi lang ito tungkol sa dating advice. Ito ay tungkol sa mature understanding ng human behavior, boundaries at self-respect. At syempre, comment ka sa baba kung may experiences ka na related dito o kung may specific na sitwasyon na gusto mong pag-usapan natin sa future episodes. Gusto kong marinig ang insights mo, bro, at makapag-share tayo ng perspective na hindi lang puro theory, kundi practical din sa real-life situations. Lastly, share this video sa tropa mo na nahihirapan rin maintindihan ang hard-to-get dynamics. Mas marami ang makaka-benefit kapag aware tayo sa psychology, behind behavior at higit sa lahat, mas marami ang makakapili ng healthier, more respectful relationships ay, bro, tandaan, the goal is not to control her behavior. The goal is to master your own. Kapag master mo na sarili mo, natural na makaka-attract ka ng babae na aligned sa values at emotional maturity mo. Kaya focus sa growth mo, stay grounded, at i-apply ang principles na ito sa lahat ng interactions mo. Sa susunod na series, pag-uusapan natin ng advanced emotional strategies, how to navigate complex dynamics without losing your stoic center. Pero for now, start applying what we discussed. Ang difference ng lalaki na easily frustrated at lalaki na confident at grounded. Consistent self-mastery. Bro, see you sa next content. Stay sharp, stay grounded, and keep mastering your self-respect.